Ito naman, yung ano, kay, ano, kay Erwin Tulfo, yung ano, rin na natin. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw Laki ng pala. taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ano pa yes, sir? Pabalik natin na. Bayan. Bayan. Ano yung Hindi tsura? po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Tsura na matanda sa likod. Ito yung tsura. Ito mahirap po talaga mga kababayan kasi boto kayo ng boto. Boto kayo ng boto ng mga ganitong politiko na hindi wala naman ho talaga alam pagdating mo sa trabaho nila. May tsura ni Manong sa likod niya, natawa na lang din eh, no? Ewan ko ba? Ano kasi pinag-uusapan dito about nga doon sa Diskaya na yung mga contractor na kailangan nila isoli yung pera, diba? Yun nga yung pera na alam niyo na nakulimbat na itong mga contractor at nagtuturo na nga sila, diba? Sa alam niyo mga kababayan, hindi naman po lahat ng tinuturo nila eh pwede na ho natin sabing guilty, no? Hanggat hindi mo napapatunayan na sa korte. Ngayon, ang gusto mangyari dito ni Tulfo, diba? We need to bend the law. Kaya nga meron tayong katagay. Nobody's above the law. Mas gusto mong bakliin. Yan ang hirap sa inyo mga kababayan. Boto kayo ng boto. No, ang hilig nyo sa mga ganitong politiko, yung mga gumagawa ng parang reality show. Yun ang hirap dyan. Ha? Kasi yung nangyari dito sa Senate, diba? Ang gusto mangyari ni Senador Marcoleta, na ang mangyari, dapat po talaga, maimbestigahan. Diba? Mailabas yung totoo. Diba? Hindi dapat kailangan pangunahan ng kung sino man, yung hukom o yung husgado, yung korte, na kung ano yung magiging desisyon ng korte, dapat yun ang masusunod. Yun yung proseso, yun yung procedure. Kung ano sasabihin ng korte, ganito dapat mong ibalik mo yan. Kung wala matitira sa Diskaya, walang matitira. At kung ano yung magiging hatol habang buhay na pagkakulong o ilang taon, yun yung masusunod. Hindi pwedeng si Erwin Tulfo yung masusunod. Grabe. Hindi ko pwede mangyari yun. Diba? Kasi korte lang ho ang mag-uutos kung ano talaga yung dapat gawin kung magkano isusole. Paano mo nga naman isusole kung yung iba nagamit na sa pag-travel? Naibili na ng malaking eroplano gaya ni Saldico saka ni Romualdez. Diba? At speaking of Romualdez at Saldico, diba sabi nga nito ni Lacson, hindi na daw kailangan patawag itong si Saldico. Tapos sa kamera naman, hindi naman daw kailangan imbestigahan. Itong si Romualdez. Diba? So, yun yung mga kababayan yung pinagkaiba ng diba, ng mga binoboto nyo sa binoboto namin. O ito yung senador namin. Diba? Napakasimple na ng sagot. Panorin natin. Sumunod tayo sa batas.
Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Kita niyo, simple-simple sagot niya. Sumunod tayo sa batas. Dahil yun ay batas. Kasi alam niya, intindihan niya yung trabaho niya. Na kayo gumagawa ng batas tapos kayo hindi susunod. Babakliin niyo. Parang yung tanga nun, parang gago nun. Gumawa ka ng rules, tapos babakliin mo rules. Di ba yung batas? Di ba? Para sa ano lang yan, gumawa ka ng di ba? Na ipapatupad mo, tapos kahit sa loob ng bahay, gumawa ka ng rules na, bawal ng ganito, bawal ng ganito. Tapos ikaw yung unang gumagawa. Hirap kaya wala akong unlad tong bansa natin. Kasi marami ko talaga binabakli yung batas. Di totoo naman Nakita niyo yung ginawa kay PRRD, kay Tatay Digong? Yun ang ginawa nila. Ginawa nila kay Tatay Digong, binakli nila yung batas. Diba? May tuturing natin kidnapping yun. Diba? So yun lang naman mga kababayan, binigyan natin ito ng reaksyon. At ito pa nga, di ba? Nakakatawa lang ho talaga. Etong si Congressman nagtatanong. Congressman Miao. Grabe, no? Grabe si Congressman Miao. Nagtanong Panoorin natin to. Ito. Trending na to 10 million. 10 million na si Congressman Miao, yung post niya. Nagtatanong lang naman. Pero ewan ko bakit dito kay, iba yung sagot. Di ba? Parang naging masyadong Yun, kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Wait lang, lakasan lang natin yung sounds. Saan na yun? Medyo mahina yung yung boses ni Congressman Miao. Ulit natin. Sandro Marcos. Sabi natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pa lang. Yes po. Galing, no? Biglang binalak ni Garin, no? Kamusta yung kaso ng tito mo? Biglang binalak ni Garin, no? Galing, no? Tapos si Sandro biglang talikod. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Nakakita nyo, nagtatanong lang, hindi naman masama magtanong. Kung kamusta yung kaso. Ito yung bagay na sinasabi ko kanina nga, di ba? Di ba? Gaya nga na sinasabi ni BP Inday. Ito yung sinasabi ni BP Inday. Saan yun? Di ba? Ito yung sinasabi ni BP Inday. Sabi nga dito no? Yan. Nakuha nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas nang sapit na bakit hindi nila mapabalik si Saldico. Kita niyo yung sitwasyon niya. Diba, totoo yan Diba, kaya yung tinatanong ni Kiko, kamusta yung kaso nung tsuhin mo? Hindi niya masagot. Ito pa isa, diba? Nakuha nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipadala sa dahig, pero to si Saldico hindi na makuha pabalikin. Kita niyo yun? At ang matindi dito mga kababayan, bakit si dating Speaker Romualdez, si Tambaluslos, diba? Hindi nila imbestigahan. Nakita niyo yung nangyayari doon sa ng kamera? Hindi nila makuha Bakit? Kasi boss. Alam na. Ano pa nga ba? Yun
Yun yung bagay na yun. Boss nga nila. Walang AIX kundi dahil kay speaker. Walang tupad kundi dahil kay speaker. Diba? Yun yun eh. Kaya sabi sa inyo mga kababayan eh, garapalan yung korupsyon. Diba? Kaya hindi ko natin maaalis sa mga kababayan natin na nagagalit, na naiinis. Pero ito lang pakiusap mo natin mga kababayan, wag mo natin daanin sa dahas. Kasi meron ho tayong dapat na sinusunod na batas. Alam mo dapat natin yung karapatan natin. Alam din ho natin kung hanggang saan tayo dapat. Kahit na ginagawa ho ng mga politikong ito na lumalagpas na ho sila na hindi na ho maganda yung ginagawa nila, diba? Meron hong balik sa kanila yan. At alam mo natin yan. May katapusan lahat yan. Kaya yun lang naman mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga nagpa-follow sa ating YouTube, TikTok, Facebook, and other platform, no? Siyempre, maraming salamat po talaga kasi 5K na po tayo ulit sa TikTok. $5K na po tayo ulit sa TikTok, mga kababayan. Ang gulo nga ng journey ko dyan eh, di ba? Yung unang TikTok natin mga kababayan, pinabura. Na-report. Massive report. Yung pangalawa, pinatanggal. Yun yung pakiramdam ko, pinatanggal ng isang politiko. Ito ngayon yung pangatlo. Yung pangatlong TikTok natin. Malamang na ito. Pabura na naman to. Alright, so yun na naman mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa ating sa pagtuloy na pagsuporta sa ating DTV News Manila. Keep safe everyone, may bagyo pa rin po ngayon at ingat po lahat. God bless. Alright.